Good morning. Good morning. Ayan. Ay, so nagtimpla muna ako ng kape. At 5:12 naman na ng umaga. So nakatulog na ako kagabi. Diyos ko, awa na lang. Medyo madilim pa. Ayan. Kita nyo naman sa labas. Actually, naglaba ako kagabi tapos nakatulugan ko na siya. So ito, magsasampay muna ako. Kasi kailangan ko na isampay ito at naiwan ko siya sa loob ng washing machine. Ayan, yung mga nilaban ko kagabi. So isasampay ko muna siya bago ako mag-walking ulit. Natapos na tayo magsampay. So mag-walking na tayo. Samahan nyo ako mag-walk. Kasi dito lang naman ako nag-walk sa garahe namin. Yan. Ikot lang ulit ako dito ng 30 minutes. Yan, maganda naman ang sikat ng araw ngayon, ng panahon. So for the context lang, ayan yung iniikot ko ulit sa garahe namin. So, uutusan ko lang muna yung cellphone ko na mag-timer for 30 minutes. Okay, so 30 minutes. Sinet ko muna yung timer. Inutusan ko si Bixby. So, lakad muna tayo. At nakapag-upload na tayo ng first video natin. Tuloy-tuloy natin to. Kailangan makita natin kung kaya natin maging consistent sa pag-upload. Para lang naman to sa aking self vlogging, yan. Self documentation ng life ko. So ayan, after nitong 30 minutes inumin ko na yung kape ko kasi pang umaga ako ngayon. Matagal ako magiging pang umaga, isang buwan akong pang umaga sa work. So ayan siya. See you later ulit at tapusin ko muna tong 30 minutes na to na walking yan. Para magising naman yung mga nerves natin naman. Uy, diba? Mamaya mainit naman, at least ngayon. Sarap-sarap pa mag-walking. Dito lang ako nag-walking sa loob namin. Kasi parang 30 minutes lang naman kaysa lumabas pa ako sa kalsada namin. Dito na lang ako naglalakad. Ganon din naman.
Baka mamaya masagasaan pa ako sa kalsada. Pero soon, very soon, very very soon, try natin mag-walking sa labas para syempre magkaroon naman ng ibang angle yung magiging mga susunod natin mga videos. 'Di ba? Para hindi itong garahe na to na paikot-ikot ako ang makikita ninyo. 'Di ba? Para makalanghap din ng more hangin at makakita tayo ng view na iba. Yan. Kasi minsan marami din nag-walking dito sa amin sa umaga. Meron kasi malapit na sementeryo dito sa amin. Tapos maganda yung parang pinaka-park niya, yung area ng park. So doon nag-walking yung mga tao doon. Kaya very very soon tignan natin kung magawa natin siya. Even 30 minutes. Yan. Kalkulado ko na kasi yung oras ng ng pag-gising ko, sa paggaya ko, mula sa pagpasok ko. Kaya 30 minutes lang nilalaan ko talaga. Ayan na lang, tapusin ko muna. Okay, natapos na tayo sa walking. Kape muna tayo. Ito yan siya, ang aking kape. Actually, pag nagkakape ako, black coffee lang siya. Hindi na ako nag-add ng sugar. Tapos, umiinom na din ako ng black coffee parang more than 1 year na. Mga 2 years na ata, gano'n. Kasi naman, ko na din siya naging appetite suppressant ko na din yung black coffee. Dahil nga dati overweight ako, never ko namang nakita yung sarili ko na sobrang, alam mo yung payat, pero malaki na naging improvement ng sa katawan ko. Kaysa yung dati talaga, hirap na din akong, alam mo yan, yung konting lakad, hingal, konting hakbang, pagod. So ayan siya, black coffee muna tayo. Medyo malamig na siya kasi nag-walking tayo ng 30 minutes eh. Kanina pagtimpla ko kasi nito. So yun, mainit-init pa siya. Yan, sumisikat na yung araw. So yung mga sinampay ko hopefully matuyo. Yan. Mabilis lang naman ako makapagkape kasi medyo malamig na siya. Kaya sa mga gusto mag-trade dyan na mag black coffee, mga napapaitan, sa una lang yun. Pag nasanay na kayo, kasi ano lang naman to, yung isang stick, yung ganon. Tapos timplahin nyo lang sa isang tasa. Pag nasanay na kayo, parang normal na lang, parang tubig na lang din. Pero syempre may limit lang dapat yung pagkakape siguro. Parang kasi nakakapagpataas ata ng cortisol level ng kape. Which is parang nalilink siya sa yung sa stress, gano'n. Hindi ko masyadong sure, pero parang yun yung mga nabasa ko. Siguro mga maximum na ng 4 na kape sa isang araw yon ata. Pero yung sa black coffee, 2 hanggang 3, yun yung pinakamadami ko sa isang araw. Kasi sa trabaho nag-black coffee din ako. Lalo na kapag kunwari break time, ganyan. Tsaka yung tanghalian ko kasi, minsan bina-black coffee ko na lang din. Hindi talaga ako masyadong nagkakakain pag nasa trabaho. Kung ano lang yung baon ko, yun lang. Hindi rin ako masyadong nagbibibili. So ayan, kape lang tayo. Nasisikatan na nung sinag ng araw yung mukha ko. Kanina kasing nag-walking ako, wala pang araw. So ayan, medyo pawis naman tayo ng bahagya. Yan. Dati kasi talaga, kwento ko lang, ingay naman ng jeep. Pasok na din kasi ng mga estudyante. So kaya madami na din ulit dumadaan ng mga pabasaherong jeep, mga tricycle, motor, ganyan. Dati kasi talaga, sobrang nag-overweight ako. As in, talagang yung weight ko pumalo yun ng magkukulang 100 kilograms. So way back mga bago mag-pandemic, hanggang pandemic hits, yun, dun ko na-realize na kailangan mag-lose ako ng weight. Hanggang pinaka magaan kong na-achieve sa sarili ko, parang 82 kilograms yun. Isipin nyo from 97 na, pero it takes years. Hindi siya yung instant. Habang hirap talaga sa umpisa, parang kapag kumain ka, gusto mo, gutom pa yung taas ng cravings. Alam mo yung cravings mo na, nasisinaga kasi ako ng araw. Alam mo yung cravings mo na sa matamis, ayaw mo tumigil kumain, ganun. Tapos wala kang ginagawa, kundi kumain naman kumain.
Hanggang pinractice ko na bawasan, nag-OMAD pa nga ako, which is mahirap kasing mag-self, yung experiment sa magiging diet mo. Mamaya biglang mag-crash yung sugar mo, di ba? Hindi mo alam yung sistema mo kung anong posibleng mangyari sa'yo. So, huwag niyo akong gagayahin. Nalagpasan ko naman siya, kaya ito, medyo gagay naman ulit ako ng weight naman. Napapansin mo yung pag ba medyo mataba-taba yung face mo, yung parang fluffy ka. Ibig sabihin na nasobra naman ng sugar sa katawan naman, nasobra na naman ng carbohydrate sa katawan. So, ayan ang sikat ng araw. Ubusin ko lang yung kape ko. Time check. 6:01 na. So, mga alas 7, gagayak na ako. Alas 7, maliligo na ako. So, pag ganito, pahinga lang muna ako. Ready ko yung uniform ko. Ready ko yung kakainin ko, yung babaunin ko. Naubos ko na. So, good morning everyone. Uploaded na yung first vlog ko. I hope may mga makanood, may mga mag-view. Yan. Gamitin natin yung platform ng YouTube para i-document yung mga bagay-bagay, yung mga nangyayari sa buhay natin. Libre lang naman mag-upload, di ba? So, it's a 10-minute vlog. Mamaya, susunod nung papapanood na video, nakagayak na ako. And then, going na ulit or papunta na ulit ako sa trabaho. Huwag tayo, bilang alipin tayo ng salapi. Kailangan natin ng pera. Uy, yan. Mamaya na lang ulit. Yan, nakaligo na ako. So, kailangan na nating asikasuhin yung aking baon. Kasi kanina nag-microwave lang ako ng, pangalan nito, corned beef. Yan, yun yung aking babawan. So, ito yan siya. Corned beef. Tsaka siyempre sabi ko sa inyo, isang stick ng kape. So, yan, kunin ko lang yung gamit ko sa kwarto ko. Tapos, tatanggalin ko na yung charge ng aking limousine. Yan. Para makapasok na rin ako. Kasi anong oras na ba? Kailangan kasi 1 hour before time in sa work. Yung inaalat kong time para makabiyahe and all. Including na yung traffic doon. Kunin ko lang yung gamit ko sa kwarto ko. And haligo na tayo. Diba? So, kunin ko lang. Kasi kahapon dapat lalaban ko din yung bag ko. So kasi parang sabi ko di naman siya masyadong madumi pa. So pag nag-day off na lang ako. So ayan. Kunin ko lang yung gamit ko. Ayusin ko lang kasi medyo magulo naman yung kwarto ko. Ako na yung bag ko. Ito na nga at kailangan na natin ilagay dito yung baon ko tapos papasok na ako. So ayan, ang susunod yung makikitang video of course ay yung nakauwi na ako. Kasi hindi ko naman dinadala tong phone ko na to. Para ipang vlog ko pa dun sa trabaho ko. Siguro sa mga susunod na magiging vlog ko, unti-untiin natin, one step at a time. Second vlog ko pa lang naman to. So, yan. So, babay na, papasok na ako. So, see you later na lang. Ayan, araw na. Ang ganda na ng sikat ng araw. Grabe. So, ito na. Nakauwi na ako ulit. Nandito na naman ako sa kwarto ko. Nakakapagod yung araw pero thanks God at productive ulit naman kahit papaano sa trabaho. So, ayan. Share ko lang. Kumain na kasi ako ng hapunan sa Jollibee. Sa mga nakakagamit ng rewards points dyan sa yung sa Globe One, nakakapag-redeem ng dun ng points, pwede sa Jollibee, pwede sa McDo, pwede sa Red Ribbon, Dunkin Donut, madami silang pwedeng i-redeem na pagkain, kung choice nyo ay pagkain, para ma-enjoy nyo naman yung points. So nakaka-earn siya ng points kapag dito nakakabayad ng bill. So, ayan. Hindi ko alam kung yung ibang ways kung paano maka-earn ng points. Pero, so far, yun siya. So, nag-electric pan lang muna ako ngayon dito sa kwarto ko. Dahil, ang taas naman ng kuryente namin. First time to pinakamataas tong kuryente namin na to na
Kami lang, tatatlo lang kami nandito sa bahay pero ang taas ng kuryente namin. Pero by the way, konsumo kasi yun ng May to June. Siyempre sobrang init din ng May. So I hope ngayong June, ayan, testingin na natin ulit mag-electric pan. Ayan, so sobrang saya. At productive naman yung naging araw ko. So higa muna ako. Ayan, sabi ko naman, kanina pagkatapos ng vlog ko, napapasok na ako. Next yun ang mapapanood ito, yun nandito na ulit ako sa kwarto ko. So sa mga susunod na pagkakataon, i-vlog ko naman kung saan ako pumapasok, ganyan. Para at least maiba rin naman yung papanood nyo, madadocument ko. Kasi syempre, pangalawang vlog ko pa naman ito, di ba? So, ito pa lang, puro ako pa lang, puro talk pa lang. Wala pa akong ma-include na ibang tao na maka-join dito sa vlog na to. So ayan, higa lang muna ako, sarap mag-unat. Medyo ginabi na rin ako ng uwi kasi nga kumain pa ako sa Jollibee. So dalawang one piece chicken yon, in-enjoy ko, nag-redeem ako ng points, ng reward points. Kaya nakalibre na tayo ng hapunan. Parang 100 points katumbas ng one piece chicken. So 200 points yun. Kaya busog-lusog naman tayo. Paano naman tayo papayat yan at ang fast food naman ang ating inatupag kainin naman. Pero gano'n pa man, bawi tayo sa pag-walk bukas. So, opening pa din tayo. Naging maganda naman ang takbo ng maghapon. Wala namang mga naging aberya. So, ayan. Ngayon higa ako dito. Bala ko siguro kung mag-ML na lang muna. Siyempre, i-edit ko na din tong mga vlogs, tapos mag-upload, mag-check ng social media, mag-check ng emails. So ganun na yung routine ng buhay ko. Ganito na yung araw-araw na magiging routine. So sana wala, gusto ko lang na i-vlog siya, talk to myself, ganyan, talk to God. Yan. So bukas, at ito naman pala, ma-share ko lang, ang sinasakyan ko namang e-bike ay talaga namang bumigay ang taillight. Nasira yung taillight ko, so pagawa pa. Actually yung e-bike ko, madami na siyang kailangang ipagawa. So awa ng Diyos, ayoko namang dumating yung araw na itirik niya ako sa gitna ng biyahe ko. Kaya one day, or kaya bukas, yan, or sa susunod na upload ko na lang, yan, ipapakita ko sa inyo yung condition ng e-bike ko. Kasi magkano din ang natitipid ko sa pamasahe kung lagi ako naka-e-bike. Papunta at pauwi ko sa trabaho, kulang 100 pesos. So kung araw-araw yung 100 pesos, sayang yun. Eh di, hindi naman siya malaking kumonsumo ng charge ng kuryente. Kaya mas pinipili ko na lang na mag-e-bike. Tsaka hindi naman ako laging nagmamadali. Hindi naman para sumingit ako sa sasakyan, sa ganyan, sa mga gilid ng bus, gano'n. Alam mo yung pag naipit sa traffic. Kaya, iingatan natin tong e-bike na to. Unti-unti ko siyang ipapa-renovate yun. Ganun ba yun? Nire-renovate din bang e-bike? Yun, kasi yung gulong niya palitin na. Tatlo yon. Tapos, yung mga ilaw, yan, yung preno. Actually, sira yung pinaka T-bar ko, yung parang sa manubela. Medyo nakapalingi kasi nung minsan nag-full stop ako bigla sa kalsada ba, pero ayoko nang alalahanin. Ang mahalaga, nakaplano na yan na unti-unti kong sisimulang ayusin yung e-bike. So ayan, I think busog na busog kasi ako. Diyos ko, ano ko muna tong vlog ko na to sa hanggang dito na lang muna ulit, dahil same as nung first vlog ko, same routine naman yung nangyari. Nothing special. I just want to take the opportunity to record myself. So ayan, I think baka may mga 10 minutes na to. So see you na lang sa third vlog ko or sa pangatlong upload ko. Yeah. Papahinga na rin ako maya maya. Good night to me. Bye bye.